Sa Marangyang charity party kung saan tanging 1% ng elite lang ang may karapatang pumasok, sa likod ng mga nagniningning na ilaw at mga magalang ng ngiti ay ang mga piyesang unti-unting kinakalkula, ng maaga. Sa mundong iyon, ang buhay ng isang bata ay piyesa lamang para sa panimula ng isang laro ng kapangyarihan. Doon ay walang inosente dahil bawat isa ay may itinatagong sariling kasalanan. Isang ama ang nasa gitna ng pagpili sa katarungan o sa buhay ng kanyang anak, isang batihing asawa na nagtatago ng isang bawal na relasyon, isang makapangyarihang lolo na itinuturing ang tanging apo bilang isang kalakal na inilalabas para ipagpalit. Ang karayom na nakatago sa balot ay malalantad din balang araw, ngunit ang halagang dapat bayaran para sa seryeng ito ng trahedya ay kung ilang tao pa ang sasapat. Noong gabing iyon, ang malakas na ulan ay hindi huminto, ginawang isang malamig na kadiliman ng bakanteng lote kung saan ang katawan ng isang batang lalaki ay natagpuang nakahandusay kasama ang maputlang mukha dahil wala na itong hininga. Ang eksenang iyon ay nagbukas sa serye ng trahedyang lihim na naghihintay na sumabog sa mundo ng elite. Nang kumalat ang masamang balita, ang ama ay sumugod sa pinangyarihan sa gitna ng ulan sa estado ng pagkataranta. Siya ay lumuhad sa tabi ng katawan ng bata, tinatawag ang pangalan ng anak sa kawalan ng pag-asa. Ang mga luha ay humalo sa ulan na umaagos sa kanyang mukha, kahit na sinusubukan siyang pigilan ng mga forensic personnel dahil sa sandaling iyon. Ang buong mundo niya ay tuluyan ng gumuho. Ang asawa ay tumakbo mula sa likuran, sa sobrang sakit ay halos mabuwal na siya. Ngunit ang sobrang laking pangungulila ay nagdulot ng pagkabingi sa kanyang mga tainga. Ang lahat ng tunog sa paligid ay tila nabura na. Tanging ang imahe ng malamig na katawan ng bata ang natira sa harap ng mga mata, ngunit sa sandaling tila wala nang maisasalba. Ay biglang huminto ang kanyang tingin sa maliliit ngunit kakaibang detalye, isang kamera na itinapon sa tabi ng malamig na katawan ng batang lalaki at ang basag na salamin sa batang mukhang iyon. Ang mga iyon ay mga bagay na hinding-hindi pagmamay-ari ng kanyang anak. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang likuran na nagpabalik sa kanyang katinoan, na pagtanto ni Baek Soo-hyun na ang batang nakahandusay sa harap niya ay hindi niya anak. Ang mismong sandaling iyon ang nagpatindi ng higit sa takot sa loob niya. Dahan-dahan siyang tumayo at pinulot ang teleponong nahulog sa basang lupa habang ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig ng hindi makontrol. Sapagkat ang tanging tanong na umaalingaw sa isip sa oras na ito kung ang batang iyon ay hindi niya anak, nasaan na nga ba ang kanyang anak na dinukot at may pagkakataon pa ba itong mabuhay o wala na? Sa pagbalik ng oras isang araw bago nangyari ang insidente, si Baek Soo-hyun ay ang pangunahing editor pa rin ng BSN News Channel, isang taong kilala sa kakayahang humawak ng mga sensitibong balita. Sa gitna ng politika sa South Korea na nalulubog sa kaguluhan, sunod-sunod na mga iskandalo ang nabubunyag, ang moralidad ng mga matataas na pinuno ay sinusuri na nagdulot ng galit sa madla. Lalo na ang kaso ng isang prosecutor na nakipagsabuatan sa isang mataas na opisyal upang tumanggap ng suhol at magtago ng slush fund, ngunit sa huli ay nagbitiw lamang sa tungkulin at halos nakatakas sa lahat ng pananagutan sa harap ng batas. Habang ang alon ng galit ng lipunan ay hindi pa humuhupa, ang BSN Channel ay nakatanggap muli ng isang lihim na impormasyon tungkol sa isang mas malaking kasong pampulitika. Siyempre, ang taong naatasang humawak ng dokumentong iyon ay walang iba kundi si Baek Soo-hyun. 2 linggo bago iyon, ang proseso ng pagpapatunay ng impormasyon ay nagdala sa kanya sa isang katotohanang balantuna ngunit mapanganib. Ang iligal na daloy ng pera ay pinaghihinalaang may kaugnayan sa Jegang Group at kay Assemblyman Hwang, habang ang pinuno ng Jegang Group na si Chairman So ay siya mismong biyenan niya. Si Chairman So ay direktang nagbabala kay Baek Soo-hyun na itigil agad ang pagbabalita, ngunit dahil sa kanyang matigas na paninindigan at lubos na tiwala sa katarungan, hindi tumanggap si Soo-hyun na umatras. Determinado siyang ituloy ang katotohanan hanggang dulo kahit sino mang puwersa ang kailangang harapin, gayunpaman ang mga ebidensyang hawak ng BSN Channel ay hindi sapat ang bigat dahil ang lahat ay kopya lamang. Habang ang orihinal na dokumento ay nasa kamay pa rin ng iisang tao na nagngangalang Kim Sok-hun. Ito ang bagay na maaaring magpabagsak sa maraming matataas na opisyal at sa mga taong nasa likod nito. Kaya naman, ang pulisya pati na ang mundo ng politika at mga lihim na pangkatin ay masigasig na tinutugigayan ang kanyang kinaroroonan, dahil kapag nailathala ang orihinal na dokumento, hindi kakaunti ang mawawalan ng kapangyarihan, maging ang kanilang karera at buhay. Samantala, kapwa ang istasyon ng telebisyon at si Soo-hyun mismo ay nahulog sa isang alang-inang sitwasyon dahil nagbalita sila ng wala pang kumpletong ebidensya. Isang maling hakbang lang at ang lahat ay maaaring gumuho ng tuluyan. Mabilis na napagtanto ni Soo-hyun na si Kim Sok-hun ay hindi kailanman kumilos para sa katarungan, ginagamit lamang niya ang kaso upang iligtas ang sarili mula sa sakdal na pagsuhol sa prosecutor, habang ang katotohanan o moralidad ay katwiran lamang. Habang sumasakit ang ulo ni Soo-hyun sa paghahanap ng paraan para makuha ang orihinal na dokumento, biglang nag-inisyatiba si Kim Sok-hun na makipag-ugnayan at humiling ng pagkikita. Sa mismong araw na nangyari ang pagdukot,
Nagsinungaling si Soo-hyun sa kanyang asawa na ang pulong ay naisulong ng mas maaga kaya kailangan niyang umalis agad ng bahay, ngunit sa katunayan ay pumunta siya para makipagkita kay CEO Sok-hun. Ang pagkikita ay naganap sa isang sira-sirang abandonadong gusali na tila kinalimutan na ng lipunan. Doon ay natuklasan ni Soo-hyun na dati na pala silang magkakilala at ang Kim Sok-hun ay isa lamang palang pekeng pangalan. Ang tunay niyang pagkatao ay si Yoon Dong-pil, isang taong may hindi magandang nakaraan kasama siya. Nag-alok si Soo-hyun ng pakikipagtulungan ngunit hindi nagtiwala si Sok-hun, sa halip ay nagbigay ito ng kondisyon sa palitan, na ang orihinal na dokumento ay nagkakahalaga ng 500 million won. Pinagdedeposito si Soo-hyun ng 100 milyon ng maaga, ngunit bilang kapalit, ang kanyang anak ay magiging bihag. Frank ang idineklara ni CEO Sok-hun na kapag nagtaksil si Soo-hyun, ang bata ay agad na mapapahamak dahil ang batang iyon ay hindi lamang nakamamatay na kahinaan ni Soo-hyun, kundi pati na rin ang alas na makokontrol si Chairman So. Dahil sa pagmamahal sa pamilya, hindi matanggap ni Soo-hyun ang hiling na iyon. Sumabog ang kanyang galit, pinilit niyang pababain ng sasakyan si CEO Sok-hun at pinutol ang negosasyon, ngunit agad na nagbago ang tono ni CEO Sok-hun at nagpahiwatig na nais makipagkasundo. Sa sandaling kukunin na sana niya ang orihinal na dokumento, biglang sumulpot ang mga nakaitim na tauhan ni Chairman So. Sumugod sila para huliin si CEO Sok-hun, kaya napilitan itong mabilis na tumakas upang iligtas ang kanyang buhay. Para bigyan ng pagkakataong makatakas si CEO Sok-hun, mag-isang hinarap ni Soo-hyun ang grupo ng mga nakaitim, ngunit dahil sa sobrang dami nila, mabilis siyang napatumba at bumagsak ng walang laban. Nang magising si Soo-hyun, huli na ang lahat. Naglaho na si CEO Sok-hun kasama ang orihinal na dokumento at ang tanging iniwan nito ay ang banta na direktang nakatutok sa kanyang anak. Sa marangyang charity party, kung saan tanging 1% ng elite lang ang may karapatang pumasok, tahimik na nakatayo si Sok-hun habang pinapanood ang bawat galaw ni Baek Soo-hyun mula sa malayo. Ang kanyang tingin ay malamig na tila nagtitimbang ng susunod na hakbang. Sa huli, hindi nagtagal ay nakipag-ugnayan si CEO Sok-hun upang bigyan si Soo-hyun ng huling pagkakataon, ngunit sa pagkakataong ito ay ganap nang nagbago ang mga kondisyon ng transaksyon. Hindi na niya agad binanggit ang dokumento. Sa halip, humiling siya ng bagong pagkakakilanlan, isang sasakyang sapat na ligtas para sa pagtakas, kasama ang 100 million won na cash bilang halaga para sa kanyang permanenteng paglaho. Tinanggap ni Soo-hyun na pumunta sa tagpuan ayon sa kasunduan, ngunit nang dumating siya ay wala na roon si CEO Sok-hun. Ang paligid ay puno na lamang ng magulong bakas ng isang kaguluhang kapag karakalang nangyari. Ang eksenang iyon ay nagdulot ng isang pakiramdam sa kanyang loob, na hindi maganda. Ang katotohanan ay mabilis na lumitaw. Nakasagupan ni CEO Sok-hun ang grupo ng mga nakaitim sa tagpuan gaya ng kanyang kinatatakutan. Ang kaunting marupok na tiwalang ibinigay kay Soo-hyun ay agad na gumuho sa gitna ng pagkataranta. Naniwala si Sok-hun na pinagtaksilan siya ni Soo-hyun, nakipagsabuatan kay Chairman So para bitagin siya. Bilang ganti, agad siyang kumilos bago dumating ang balitang parang kulog sa pandinig. Ang anak ni Soo-hyun ay naglaho ng walang bakas. Noong hindi pa nakakabawi ang mag-asawa, isang malamig na tawag ang tumunog na malinaw na nag-anunsyo na ito ay isang kidnapang para sa ransom. Ang boses sa kabilang linya ay nagbigay ng hiling kailangan nila ng 3 bilyong won kapalit ng buhay ng bata, kasama ang babala na hinding-hindi sila dapat magsumbong sa pulisya. Kung hindi, ang bunga nito ay hindi na maisasalba. Sa sobrang laking gulat, hindi kinaya ni Yeon-soo at agad siyang nahimatay sa lugar, iniwan si Soo-hyun na mag-isang humaharap sa malupit na katotohanan. Ang 3 bilyong won ay halagang higit pa sa kayang ibigay. Ang kanyang kakayahan sa maikling panahon ay nagtulak kay Soo-hyun sa kawalan ng pag-asa. Wala nang ibang pagpipilian, napilitan siyang lapitan si Chairman So sa pag-asang may natitira pang malasakit, subalit, ang makapangyarihang lalaking iyon ay hindi man lang nagpakita ng kahit katiting na pag-aalala sa kanyang tanging apo, sa halip ay ginawa pa ang trahedya ng pamilya ni Soo-hyun na isang malamig na pakikipagtawaran. Direktang ibinigay ni Chairman So ang kondisyon kailangang tumayo si Soo-hyun para pabagsakin si Assemblyman Hwang at kasabay nito ay lumahok sa halalan upang maging kahalili sa mundo ng politika. Sa ganoong paraan lamang siya papayag na magpadala ng pera para tulungan siyang iligtas ang kanyang anak. Dahil sa pagkakasukol sa pader habang kailangang pumili sa pagitan ng katarungan at ng buhay ng kanyang anak, si Baek Soo-hyun. Wala nang ibang landas si Soo-hyun kundi ang tumango at tanggapin ang pagpasok sa mapanganib na larong iyon. Bitbit ang bag ng pera sa kamay, pinasibad ni Baek Soo-hyun ang sasakyan sa gitna ng ulan na tila nagpupunit sa kadiliman ng gabi. Ang kanyang isipan ay magulo. Iisang hangarin na lamang ang natira ang makarating sa tagpuan bago maging huli ang lahat. Ang sasakyan ay huminto sa tapat ng isang abandonadong bahay na balot ng dilim sa oras na ito. Halos tumalon si Soo-hyun mula sa sasakyan, mabilis ang tibok ng kanyang puso nang marinig ang mahinang tawag ng anak na umaalingaw mula sa loob.
Ang pamilyar at mahinang boses na iyon ang nagtulak sa kanya na mabilis na pumasok at maghanap ng hindi namalayan. Sa gitna ng pagkataranta habang tumatakbo sa loob ng gumuhong bahay, hindi agad napansin ni Soo-hyun ang madilim na hukay sa ilalim ng kanyang paanan. Nang siya ay mawala ng malay, ang telepono sa bulsa ng kanyang damit ay aksidenteng nagpadala ng signal ng lokasyon kay Yunsu, na nasa gitna ng pagkataranta dahil sa dinukot na anak. Nang hindi man lang naisip ang kahihinatnan, agad na tumawag si Yunsu sa pulisya, at ang mismong desisyong iyon sa sandali ng kawalan ng pag-asa ang nagtulak sa lahat sa direksyong hindi na mababaligtad. Nang magising si Soo-hyun sa ospital, ang mukha ay hindi pa nakakabawi. Isang tawag ang tumunog at ang kabilang linya ay nag-anunsyo na ang isang batang lalaki ay pumanaw na ng tuluyan sa pinangyarihan. Bago pa man makabangon mula sa gulat, sina Soo-hyun at Yoon Soo ay dinala agad ng pulisya sa lugar kung saan nangyari ang insidente, na sa oras na ito ay mahigpit ng nakakordon ng mga investigador at forensic team sa gitna ng malakas na ulan at kumikislap na mga ilaw. Ang mag-asawa ay nakatayo sa kawalan ng pag-asa, hanggang sa sila ay nabigla ng mapagtanto na ang katawang natagpuan ay hindi ang kanilang anak. Sa mismong gabing maulan din na iyon, si Assemblyman Hwang ay umuwi ng bahay na may mantsa ng tomato sauce sa kanyang polo, at may mga sapatos na puno ng putik. Ang lahat ng iyon ay bumuo ng isang kaina-hinalang pagkakataon na nakakapangilabot. Ito ba ay nagkataon lamang o siya mismo ang taong nasa likod ng trahedyang kumuha sa lahat mula sa isang inosenteng bata? Habang ang mga pagdududa ay hindi pa nalilinawan, sa bahay ni Chairman Soo, ang anak ni Soo-hyun ay payapang natutulog sa isang mainit na kama. Ang bata ay lubos na walang kamalay-malay na sa labas, isang bangungot ang kumuha sa lahat mula sa isa pang bata sa loob ng malamig at madilim na morgue kung saan ang forensic personnel. Dahan-dahan niyang itinaboy ang puting tela pababa upang ilantad ang mukha ng bata na nangingitim na at wala ng kahit anong sigla. Ang ina na nakatayo sa tabi ay natigilan, ang mga binti ay nanginginig na tila hindi na kayang tumayo ng matatag. Pagkatapos, sa gitna ng pagkataranta, mabigat ang bawat hakbang niyang lumapit. Tila hindi pa rin siya makapaniwala na ang eksena sa harap niya ay katotohanan ng hawakan niya ang nanlalamig na katawan ng anak. Ang lahat ng pagtitimpi sa kanya ay tuluyang gumuho. Siya ay napaluhod at niyakap ng mahigpit ang bata habang humahagulgol sa kawalan ng pag-asa. Hinayaang pamatak ang mga luha nang hindi makontrol sa mukhang namimilipit sa sakit. Ang pagkakakilanlan ng katawan ay mabilis na nakumpirma. Ang batang lalaki na natagpuan sa gilid ng gubat ay walang iba kundi si Choi Jun-young, ang anak ng babaeng editor na si Cho So-young at ng direktor na si Choi ng Jegang Group. Nang hamupa ang unang sakit, ang pumalit ay isang matinding galit. Si So-young ay tila nagwala at sumugod palabas ng silid, hinablot ng mahigpit ang kwelyo ni Baek Soo-hyun habang isinisigaw na siya ang nagtulak sa anak nito sa kamatayan. Sa sandaling iyon, nagmamadaling lumapit si Yun-soo at walang pag-aalinlangang lumuhad sa harap ni So-young upang aminin ang lahat ng pagkakamali. Sa gitna ng paghikbi ay sinabi niyang dahil sa kanyang pagtawag sa pulisya, kaya napahamak si Jun-young, ngunit agad na itinayo ni Soo-hyun si Yun-soo. Ang kanyang tingin ay nagdilim ng mapilitang ibunyag ang isang katotohanang mas malupit bago iyon, sila ng pulisya ay nagpalitan na ng detalye tungkol sa kaso. Ayon sa paunang conclusion, ang bata ay malamang na pinaslang na mula pa sa sandaling dinukot siya. Nangangahulugan ito na hindi kailanman naging palitan ng bihag ang nangyari kundi isang planadong pagpatay. Iba ang nakapaghanda ng maaga, makikita na ang plano ay kalkulado sa bawat hakbang. Ang patibong nakawad na nakasangga sa hagdan na nagpahulog kay Soo-hyun at nagdulot ng kanyang pagkawala ng malay, ay ang pinakamalinaw na ebidensya. Mula roon ay ipinapakita na ang sospek ay hindi kailanman nagbalak na tumupad sa pangako. Ang perang pantubos kasama ang sasakyan ni Soo-hyun ay kinuha rin bilang bahagi ng itinakdang senaryo. Sa seryeng ito ng kamalasan, ang tanging natitira ay isang bahagyang sinag ng pag-asa. Bago pumunta sa tagpuan, mabilis na tinanggal ni Soo-hyun ang memory card ng dashcam at dinala ito, isang desisyong napakalinaw na naging dahilan upang aminin ng pulisya na ito ay mahalagang bakas para sa proseso ng investigasyon. Ang panig ng pulisya ay mabilis na itinuring si CEO Kim Sok-hoon bilang pinakamalaking sospek, ngunit sa loob ni Soo-hyun, ang pangalang iyon ay hindi na ang tanging sagot. Para sa kanya sa oras na ito, kahit sino ay maaaring maging mamatay tao, mula sa makapangyarihang biyenan na si Chairman Soo hanggang kay Assemblyman Hwang, o ang mga taong desperadong naghahanap ng paraan para makuha ang orihinal na dokumento sa anumang halaga. Habang mas nag-iisip si Soo-hyun, lalo niyang napagtatanto ang isang bagay na mas nakakatakot pa sa lahat sa larong ito. Ang buhay ng isang bata ay piyesa lamang. Nagsimula ito nang isiwalat ni Soo-hyun na si Gun-woo ay pinahamak na mula pa sa sandali ng pagdukot sa kanya, na nagpapatigas sa lahat ng naroroon. Ang mabigat na kapaligiran ay tila nakakasakal. Gayunpaman, ang katotohanan iyon ay hindi nagpatahimik kay Hae Ji-yoon. Sa halip,
Lalo nitong pinaningges ang isang matinding puot na higit pa kaysa dati, hanggang sa sumumpa siyang isusumpa ang mag-asawang Soo-hyun sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa kabila nito, nang ibigay ni Soo-hyun ang kanyang alok, bigla itong tinanggap ni Hae Ji-yoon. Hiniling niya na magpalabas ang babae ng isang peking balita kung saan ang kanyang anak ay dinukot at pinahamak. Lahat ng ito ay upang lumikha ng kalituhan sa publiko, na mapipilit ang salarin na magpakita ng pagkakamali. Sa tamang panahon, si Hae Ji-yoon mismo ang tatayo sa telebisyon upang itama ang buong katotohanan. Malinaw ang layunin ni Soo-hyun, nais niyang protektahan ang anak na buhay pa at bakasin ang mga yapak ng utak sa likod nito, isang planong kapwa mapanganib at hindi makatwiran, subalit sumang-ayon pa rin si Hae Ji-yoon. Dahil sa kaibuturan ng ambisyosong taong iyon, nauunawaan niyang ang pagganap bilang isang inang nawalan ng anak sa harap ng publiko ay magbibigay sa kanya ng hindi kakaunting kapangyarihan at benepisyo. Pag-alis sa presinto, hindi agad umuwi si Soo-hyun kundi dinala si Gun-woo ng diretso sa bahay ni Chairman Seol. Kinwestiyon niya ang kanyang biyenan kung bakit sa simula pa lang ay hindi sinabi sa kanya na naroon ang kanyang anak, ngunit malamig lamang si Chairman Seol. Nagdahilan siya na ang bata ay may lagnat, isang napakamulas na pagdadahilan upang mahanapan ng butas. Napagtanto na ang pakikipagtalo pa ay walang silbi, agad na inalis ni Soo-hyun ang kanyang anak, binaliwala ang lahat ng pagpigil hanggang sa makauwi sa bahay. Sa pagkakita sa maliliit na detalyeng nag-ulo sa silid-aralan, napagtanto niyang may pumasok upang hanapin ang orihinal na dokumento. Buong gabing iyon ay hindi nakapikit si Soo-hyun. Naupo siya upang alista ang bawat pangalang may nakaraang alitan sa kanya, pagkatapos ay sinubukang pagdugtungin ang mga hiwa-hiwalay na piraso upang mahanap ang utak sa likod ng lahat. Nang magmadaling araw, naputol ang takbo ng isip na iyon, dahil sa Tar-anta na tawag ni Yunsu. Isa pang masamang balita ang dinaluhong sa mag-asawa, dahil ngayon, ang anak niyang si Gun-woo ay bigla nang hindi nakakakita ng liwanag. Ayon sa doktor, ang katawan ng bata ay hindi naman napinsala. Ito ay isa lamang psikolohikal na reaksyong pandepensa matapos ang napakalaking pagkabigla, ngunit para kay Soo-hyun, ang paliwanag na iyon ay tila isang saksak ng kutsilyo sa kanyang puso. Ang kanyang pamilyang matagal nang bitak-bitak. Kasabay niyon sa bahay ni Senador Hwang, naiinis ang asawa dahil hindi marunong magpigil ang asawa, kaya siya mismo ang nagtapon sa may mansang polo. Pagkaalis niya, agad na tinawagan ni Senador Hwang ang kasabwat upang magtanong tungkol sa nakuhang pera. Hindi niya akalaing ang katuwang niya ay si Direktor Choi mismo. Mabilis na binura ng lalaking ito ang datos sa dashcam, pagkatapos ay muling sinuri ang ilegal na pera sa trunk ng kotse at direktang nagpunta kay Hwang Taesong. Noong oras na iyon, naniniwala pa rin si Senador Hwang na si Chairman Seol ay hinding-hindi siya pababayaan. Wala siyang kaalam-alam na trinaydor na siya mula pa noong mangyari ang pagdukot. Ang mga ebidensya ng suhol ay sapat na upang hilahin siya pababa sa pasali ng lipunan. Tahimik na nasa kamay na ni Soo-hyun. Sa panig ng pulisya, si Kapitan Sim Sok-han ay patuloy na tinutugi si Kim Sok-bin, subalit ang lahat ng mga bakas ay biglang naputol. Natila ba ang taong ito ay lubusan ng naglaho sa lungsod? Sa proseso ng muling pagsusuri sa pinangyarihan ng krimen, biglang nakaharap ni Kapitan Sim si Soo-hyun, na tahimik din na naghahanap ng mga bakas na natitira. Mabilis na nagpalitan ang dalawa ng kanilang mga nalalaman. Dito mismo ay sinabi ni Soo-hyun ang katotohanang matagal niyang inilihim si Kim Sok-bin ay isa lamang huwad na pangalan. Ang tunay niyang pagkatao ay si Joby. Ang impormasyong iyon ay nagpagulantang kay Kapitan Sim dahil bigla niyang napagtanto ang isang bagay na mas nakakabahala, lumalabas na silang tatlo ay dating magkakaklase. Batay sa kaalaman sa nakaraan ng bawat isa, kapwa sina Kapitan Sim at Soo-hyun ay dumating sa iisang conclusion: si Joby ay hindi ang taong kayang manakit ng isang bata, lalong hindi siya ang salarin sa likod ng buong masalimuot na planong ito. Subalit, sa sandaling sigurado na sila sa hinalang iyon, natagpuan ng pulisya ang katawan ni Kim Sok-bin kasama ang ninakaw na kotse ni Soo-hyun sa isang lugar sa labas ng lungsod. Katabi ng malamig na katawan ay isang liham ng pagpapakamatay kung saan inamin ni Sok-bin ang kasalanan at idineklarang tatapusin ang buhay dahil sa pagsisisi matapos paslangin ang iba. Sa unang tingin, tila sarado na ang kaso, ngunit nang suriin ang kotse, hindi nahanap ng pulisya ang orihinal na dokumento. Ang mahalagang detalyeng iyon ang nagpatibay sa paniniwala ng kapitan. Nina Sim at Soo-hyun ay lalong naging matatag. Kapwa nila malinaw na nauunawaan na kung si Sok-bin talaga ang salarin, wala siyang dahilan upang dalhin ang dokumento at maglaho sa pinangyarihan. Mayroon lamang iisang posibilidad na si Sok-bin ay pinahamak, at ang liham ng pagpapakamatay na iyon ay isa lamang pagkukunwari na itinayo ng ibang tao habang ang publiko sa Korea ay nagngangalit. Sa harap ng balita na ang anak ng sikat na editor na si Soo-hyun ay dinukot at pinahamak, si Soo-hyun mismo ang lumitaw sa telebisyon upang personal na itama ang lahat ng impormasyon.
Hindi nagtapos doon, ipinahayag din niya na si Kim Sok-bin ay dating pumayag na tumayo bilang saksi para sa iskandalo ng ilegal na pondo na gumigimbal sa politika. Isang kasinungalingan, na kinalkulang mabuti upang iliga ang utak ng krimen. Sapagkat siguradong naniniwala si Soo-hyun sa isang bagay, ang isang taong pumayag na tumstigo ay hinding-hindi kailanman wawasakin ang kanyang tanging landas. Lalo na kung gagawin niya ito sa pamamagitan ng pagdukot at pagpahamak sa kanyang anak. Nangangahulugan iyon na ang tunay na salarin ay malaya pa ring nakakalabas sa batas at tahimik na nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Pagkalipas ng ilang araw, sa libing ng batang si Gunwoo, isang katotohanang nagpapatigas sa lahat ang biglang nalantad sa harap ng madla. Si Soo-hyun mismo ang umamin na si Gunwoo sa katunayan ay kanyang sariling anak. Ang pag-aming iyon ay agad na nagpabangon ng sunod-sunod na pagdududa. Ang kasal ba ni Soo-hyun at Yoon-soo ay isa lamang marangyang balat kayo na nagtatago sa pagtataksil na tumagal ng maraming taon. Pagkatapos ay dahan-daang lumantad ang masakit na katotohanan. Si Gunwoo ay bunga ng isang pagkakamali sa nakaraan mula sa bawal na relasyon ni Soo-hyun at Hae Ji-young. Nangyari ito matapos na si Yoon-soo ay mawalan ng panganay na anak sa isang aksidente sa kalsada. Iyon din ang sandaling siya ay lugmok sa matinding pagdurusa. Sina Hae Ji-young at Yoon-soo ay magalik na kaibigan mula pa noong nag-aaral. Subalit nang kailangan ni Yoon-soo ng balikat na masasandalan, pinili ni Hae Ji-young na traidorin ang kanilang pagkakaibigan. Nilapitan niya ang asawa ng matalik na kaibigan at hinayaang tumagal ang maling relasyong iyon hanggang sa makapanganak. Hanggang sa ngayon, ang pagnanasang maangkin si Soo-hyun sa loob ni Hae Ji-young ay hindi kailanman naglaho. Maraming beses siyang gumawa ng paraan upang akitin itong bumalik, ngunit palagi siyang tinatanggihan. Pagkatapos ay nangyari ang isang kakilakilabot na pagpaslang. Sinamantala ni Hae Ji-young ang pagpanaw ni Gunwoo upang isuot ang imahe ng isang inang nagdurusa, mahina, at nangangailangan ng pag-aliw. Sa mismong sandaling iyon, si Soo-hyun ay muling nadulas, tumawid sa hangganan na sumpa niyang hindi na babalikan. Ngunit ang hindi alam ni Soo-hyun ay sa loob ng kasal na tila buo pa rin. Hindi lamang siya ang nagtaksil, dahil si Yoon-soo ay tahimik din na lumihis sa kanyang sariling landas. Sa loob ng isang marangyang silid sa hotel, isang lalaki ang tahimik na nakaupo, at nagmamasid sa babae sa kanyang harapan ng may nahuhumaling na mga mata. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang jacket, inilalantad ang isang pang-aakit na lubos na kakaiba sa imahe ng isang mabait at disenteng asawa, na araw-araw na nag-aalaga sa pamilya ni Soo-hyun. Tinawag ng lalaking iyon ang kanyang pangalan sa malambing na tinig, at ang pagkakakilanlan nito ay nagparamdam sa lahat na maging napakawalang hiya at mahirap paniwalaan. Siya ay si Kang-ho, ang nakababatang kapatid ni Soo-hyun. Ilang araw lang ang nakalipas, isinama pa ni Kang-ho ang kanyang kasintahan upang ipakilala sa pamilya ng kanyang kuya, habang magkakasamang kumakain sa isang pilit na kapaligiran. Noong oras na iyon, hindi itinago ni Soo-hyun ang kanyang pagkainis dahil sa nakaraan, nasangkot na si Kang-ho sa mga seryosong ilegal na gawain hanggang sa puntong pinagbawalan siyang lumapit sa pamilya. Higit na kabalintunaan, ang bulag na kasintahan ni Kang-ho ay nagdadalang tao, ngunit hinayaan niya itong mag-isang magpakonsulta upang sumabak sa isang bawal na relasyon sa kanya mismong bayaw. Bago iyon, palaging ibinibigay ni Soo-hyun ang kanyang isip sa kaso ng pagpaslang. Ang pagdukot na ito ay naganap sa loob ng eksklusibong Royal Hill na hindi basta-basta mapapasok. Nang ang kaso ay nasa dead end na, sinabi ng mga bata ang huling lugar kung saan nila nakita si Gunwoo ito ay sa isang inabandonang puting bahay sa loob ng villa. Upang subukin ang kanilang katapangan, nagyayayaan silang maglaro roon. Ngunit dahil sa sobrang takot sa nakakatakot na paligid ng bahay, hindi sila pumasok sa loob kundi naunang umuwi. Pumunta roon si Soo-hyun at habang nag-iinspeksyon ay nakakita ng isang aninong tumatakbo. Hinabol niya ito at ang taong iyon ay tumalon mula sa balkonahe at nawalan ng malay. Lumalabas na iyon pala ay si Security Guard Lee. Mula sa computer ni Security Guard Lee, nahanap ni Soo-hyun ang kamera ng puting bahay. Nakipag-ugnayan siya kay Kapitan Sim at kinumpirmang ito nga ang unang pinangyarihan ng krimen. Ayon dito, noong gabi ng charity, ang puting bahay ang lugar kung saan nagtitipon ang mga anak ng mayayaman upang maglibang. Kabilang doon si Sejin, ang anak na lalaki ng asawa ni Chairman Sol, at si Choi Sera, ang anak na babae ni Direktor Choi. Nang maghahanda na si Sejin na gumamit ng droga ay nahuli siya ni Gunwoo. Kahit pinigilan siya ni Sera, pasuray-suray pa ring hinabol ni Sejin ang bata. Higit pa rito, sa video ay natuklasan din ang tunog ng isang malakas na banggaan ng sasakyan. Ang resulta ng pagsusuri sa katawan ay nagpakita na ang bata ay pumanaw dahil sa bangga ng sasakyan, o di kaya ay dahil sa pagkahulog mula sa mataas na lugar. Kung ang isipan ay hindi matino, nagawa kaya ni Sejin ang pagpaslang o hindi. Ngunit kapwa sina Soo-hyun at Kapitan Sim ay naniniwala na ang kaso ay unti-unting naging mas mahirap intindihin habang dumarami ang nasasangkot.
Sa huli, si Senador Huang, Direktor Choi, Sejin, o Sera ba ang tunay na salarin? Noong gabing nagtaksil si Yunso kasama si Kang Ho, habang agresibo siyang niyayakap at hinahalikan sa leeg at mukha, ang natitirang katinoan ay nag-udyok sa kanya na sampelan ito ng 2 beses bago lumabas sa pasilyo. Ang panloob na tunggalian ay nagdulot sa kanya ng matinding pag-iyak. Alam niyang mali ang kanyang ginagawa ngunit tila wala ng ibang paraan. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Hai Ji-yum. Nagbanta ang babae na kung hindi agad pupunta si Yunso sa kanya, gagawa siya ng isang handgal na bagay. Ngunit nang magmadaling dumating si Yunso, nakaalis na ito sa silid na kinalalagyan ni Hai Ji-yum. Ang lugar kung saan nakipagkita kay Yunso ay siya ring lugar kung saan palihim na nagtatagpo sina Soo-hyun at Hai Ji-yum, kaya nang dumating si Soo-hyun, pareho silang natigilan sa pagtingin sa isa't isa. Nang makita ni Yunso ang keycard sa kamay ni Soo-hyun, agad itong nagbigay ng mababaw na dahilan at itinago ang card. Ang hitsura ni Yunso na gulo ang damit at may mga pasang lila sa leeg ay nagbigay duda rin kay Soo-hyun, ngunit kapwa nila itinago ang kani-kanilang iniisip at umuwi. Itinuturing itong isang leksyon na itinuro ni Hai Ji-yum kay Soo-hyun. Ang taong tunay na nakatagpo niya ay si Chief Kwon. Ginamit ni Hai Ji-yum ang kanyang katawan upang makakuha ng impormasyon mula sa istasyon ng telebisyon. Lumalabas na si Chief Kwon ay isang bakla, ngunit ang hindi inaasahan ni Chief Kwon ay naglagay si Hai Ji-yum ng nakatagong kamera sa loob ng silid, kaya naman ang buong pagtatalik ay nai-record. Ang gabing iyon ay ginamit ni Hai Ji-yum upang bantaan siya. Palaging iniisip ni Soo-hyun na si security guard Lee ang nagpapasok kay Kim Sok-bin sa mansyon noong gabi ng charity, kaya upang makasiguro, muling pinuntahan ni Soo-hyun si security guard Lee. Ngunit hindi niya akalain na mali ang kanyang hinala. Ang driver na nagpasok kay Kim Sok-bin ay ang katulong ni Senador Huang. Higit na nakakagulat nang malaman na ang katulong ni Senador Huang ay si Chief Kwon mismo. Bukod doon, si Chief Kwon din ang binigyan ng master key ng bahay. Siya rin ang nanggulo sa silid-aklatan ni Soo-hyun upang hanapin ang orihinal na dokumento. Nitong mga nakaraang araw, ang bakas ni Senador Huang ay tila naglaho na sa Korea, maging ang asawa niya ay hindi siya makontak. Ang tanging nakakaalam kung nasaan siya ay si Direktor Choi. Lumalabas na ilang araw ang nakalipas matapos si Direktor Choi ay nakatanggap ng ulat ng autopsiya. Pumunta siya sa lugar kung saan nahanap ang malamig na katawan ng kanyang anak, nahiga roon at masakit na napaiyak. Ayon sa ulat ng autopsiya, ang bata ay pumanaw sa napakatinding paraan dahil ang mga buto ay nadurog. Bukod doon ay napinsala ang puso at namaga ang utak dahil sa isang espesyal na pampalasa. Ang pagpanaw ng anak ay nagpuot kay Direktor Choi. Nakipagkita siya at pinabugbog ng matindi si Senador Huang, at iniwan itong walang malay sa isang abandonadong bodega. Nang magising si Senador Huang, ang kanyang buong katawan ay puno na ng mga sugat. Pinilit niyang gumapang palabas doon at tinawag ang katulong upang makipagkita. Nagpa siya si Senador Huang na mag-isang magpatupad ng isang proyekto at isang tabi si Chairman Seoul. Sa simula ay akala niya ay tapat ang kanyang katulong, ngunit hindi niya akalain na nabulag na pala ito ng kanyang asawa upang makuha ang kanyang lokasyon. Samantala, patuloy pa ring hinahanap ng pulisya ang kinaroroonan ni Sejin habang inihahanda na ng kanyang ina ang kanyang pag-alis sa bansa. Subalit bago pa man siya makasakay sa eroplano ay sinundan na siya ng pulisya at nahuli sa paliparan. Paulit-ulit niyang itinatanggi ang pagpahamak kay Gunwoo upang makatakas sa parusa, ngunit hindi niya akalain na huli siya ng pulisya dahil sa kasalanang paggamit ng bawal na gamot. Ang kaso ay nagkaroon pa ng karagdagang bakas ng matunton ng pulisya na si Park Song-hoon ang driver ng kotseng sumunod kay Soo-hyun noong gabing naganap ang pagpaslang. Inamin niya sa pulisya na sumunod lamang siya kay Soo-hyun mula sa labas ng tarangkahan ng Royal Hill Mansion, ngunit naniniwala si Soo-hyun na hindi lamang iyon ang katotohanan. Dahil sa ugali ni Park Song-hoon, na dati na niyang kakilala, ay tiyak na sinundan niya ang lalaki mula sa loob ng mansyon, dagdag pa ang katotohanang dati na siyang nagpunta upang hilingin na maibalik sa trabaho sa istasyon ng telebisyon, at sinabi pang magsisisi ang lalaki kapag hindi nakipag-usap sa kanya sa sandaling iyon. Ang hinala ni Soo-hyun ay lalong naging matatag, sinubukan niyang tawagan ito ng ilang beses ngunit walang sumasagot. Nagbago na ng isip si Park Song-hoon, dahil hiniling niyang makipagkita kay Editor Cho. Ipinakita niya kay Cha Hai Ji-yum ang dashcam noong gabing naganap ang pagpaslang at ang mukha ng salarin ay lumitaw doon. Sa huli ay, sino ang AI na nagpabalik sa kanya na takot at nagsusuka? Hinanap niya sa kabinet ng mga pampalasa sa bahay at hindi sinasadyang nakakita ng mahiwagang bote ng pampalasa. Pagkatapos ay mabilis niya itong ibinuhos sa inidoro para itago ang ebidensya. Sa parehong pagkakataon sa bahay ni Soo Hyun, nakatagpo rin ang asawang si Yunso ng kaparehong bote ng pampalasa kasama ang ulat ng autopsy na may kaugnayan sa pampalasang iyon matapos umalis si Cho Se-ryong. Sa wakas ay nakontak na rin ni Soo Hyun si Park So-hoon at nakipagkita sa pribadong bahay nito,
Ngunit si Park So-hoon ay isang lalaking may ambisyong walang kabusugan. Sinuhulan pa niya at nakuha ang rehistro ng pamilya ng tagapulong Seoul, kaya natuklasan niya ang isang malaking lihim. Pinuntahan niya ang tagapulong Seoul at binalak na gamitin ang lihim na iyon kapalit ng isang mataas na posisyon sa istasyon ng telebisyon, na hindi man lang alam na bukas ay hindi na niya masisilayan ang sikat ng araw. Nang mabalitaan na nakipagkita si Park Song-hwan kay tagapulong Seoul, nagmadali si Soo Hayan sa penthouse. Naghintay siya ng maraming oras sa paradahan ngunit hindi ito bumalik, kaya nakaramdam siya ng masamang kutob at agad pumanhik sa bahay nito, subalit nang pumasok siya ay huli na ang lahat. Sa sahig ay may nagkalat na malaking lawa ng dugo at ang katawan ni Park Song-hwan. Ang direksyon ng imbestigasyon ni Soo Hayan ay muling nauwi sa bitak habang mabilis na dumating ang pulisya sa lugar. Ayon sa hinala mula sa mga bakas na naiwan sa pinangyarihan at sa kamera sa pasilyo, ang salarin ay pumasok sa bahay ni Park Song-hwan ng mas maaga. Pinatay niya ang breaker ng kuryente at binaliktad. Binunghal para maghanap ng mga dokumento. Kung buburahin lang ang dashcam ni Park Song-hwan, hindi na kailangang patayin ang ibang tao. Ipinapalagay na, nakita ni Park Song-hwan ang mukha ng salarin kaya siya pinatay sa pinangyarihan nang walang naiwang fingerprint ng sospek kundi malabong bakas ng paa. Ang salarin ay nakasombrero kaya ang kamera sa labas ng pasilyo ay hindi rin siya makilala. Ang kaso ay humantong sa bitak kasabay ng sunod-sunod na pagpanaw ni Junyoung, Sok-hoon, at Park Song-hwan, na naging dahilan upang si Soo Hayan ay muling maalala ang mga trauma sa pag-iisip noong nakaraan. Kinabukasan, pagkatapos ng taping sa istasyon ng TV, nakatanggap si Soo Hayan ng isang hindi kilalang mensahe. Ang nilalaman nito ay ang resulta ng DNA test tungkol sa relasyon na dugo ni Soo Hayan at Junyoung. Ang sobrang tensyon ay nagdulot ng pagkahulog ng telepono sa kanyang kamay at si Soo Hayan ay nawalan ng malay, maging sa kanyang panaginip ay kailangang harapin ni Soo Hayan ang mga alaala na bumabagabag sa kanyang isipan. Ang takot ay nagpadaloy ng pawis sa noo ni Soo Hayan nang magising siya sa ospital, at sa kabutihang palad ay nasa tabi niya ang kanyang asawa upang pakalmayan siya. Sa parehong pagkakataon, nakumbinsi ni Cho Se-ryong si Choi Sera na sumuko sa presinto. Kumuha pa si Direktor Choi ng isang magaling na abogado para sa kanya, kahit ang relasyon ng madrasta at anak ay laging puno ng matinding away. Gayunpaman, sa harap ng istasyon ng pulisya, gustong magmungkahi ni Choi Sera ng tigil putukan at pansamantalang pakikipagtulungan kay Cho Se-ryong para sa pansariling interes. Si Se-ryong naman dahil sa pagkagutom sa katanyagan ay ayaw na ang pag-aari ng. Ang balita tungkol sa paggamit ng tinapay ay lumabas sa pahayagan, dahil ito ay kukuha ng atensyon ng publiko na kasalukuyang nakatuon kay Se-ryong. Habang si Sera naman ay ayaw masayang ang pagkakataong mag-aral sa top school sa Amerika kaya siya ay nagsinungaling. Ang lahat ng nangyari noong gabing iyon, kahit alam ni Police Sim na siya ay nagsisinungaling, ay hindi mahanapan ng butas. Ang mga pahayag ni So Jong-guk at Choi Sera ay may mga pagkakaiba. Ayon sa sabi ni Jong-guk, noong gabing iyon ay pareho silang nagmaneho para sundan si Junyoung hanggang sa bahay ni Direktor Choi. Ngunit pagkatapos ay kinalimutan ng dalawa ang paghahanap sa bata at nagtalik na lamang hanggang sa magising si Junyoung. At hindi na makita si Sera pati na ang kanyang sasakyan. Samantalang ang pahayag ni Sera ay kabaligtaran, sinabi niya na wala siyang kaalam-alam kung ano ang bagay na ginamit niya noong araw na iyon. Pagkatapos magsanay ng Yidangzi, nang magising si Junyoung ay siya na ang nawala. Ang tanging pagkakatulad ay hindi nahanap ang sasakyan, at nagkataon na sa oras na iyon ang asawa ni Kongresista Huang ay nakarinig ng pag-uusap sa pagitan ng ina ni Jong-guk at ng abogado, kaya natuklasan niya na ang sanhi ng pagpanaw ng batang si Junyoung ay dahil sa aksidente sa sasakyan. Naalala niya noong gabing iyon, nang bumalik ang asawa na may suot na kamiseta na may mantsa ng dugo at mga sapatos na puno ng putik, kaya siya ay nagulat at natakot hanggang sa mabasag ang mga baso at pinggan, pagkatapos ay lumabas siya para itapon ang mga piraso. At natuklasan na ang harap ng sasakyan ni Kongresista Huang ay may mga marka ng bangga. Naghanda siya ng isang hapag na puno ng pagkain at hinihintay ang asawa upang tanungin. Ang butas sa kasong ito ay ang lugar ng mansyon. Walang kamera sa Royal Hill kaya tinuruan niya si Kongresista Huang sa ebidensya ng krimen. Dapat niyang sabihin na dahil sa kalasingan ay naglakad siya pauwi at ibintang ang lahat ng pananagutan sa pagmamaneho sa kanyang katulong. Matapos makalabas sa ospital ni Soo Hayan, pinuntahan siya ni Police Sim. Lumalabas na natagpuan ng forensic doctor ang uri ng pampalasa na naging sanhi ng pagpanaw ni Junyoung, ang benzenzine. Isang uri ng gamot para sa panic disorder. Ito ay pampalasa na hindi ibinibigay sa mga bata dahil ang labis na dosis ay nagdudulot ng side effect gaya ng pamamaga ng utak, lalo na sa may hika na gaya ni Junyoung na mas hindi dapat gumamit. Marahil ay may sadyang nagpainom nito kay Junyoung. Sa panig naman ng ina ni So Jong-guk,
Kailangan niyang pumunta kay tagapulong Seoul para makiusap na ilabas ito sa presinto. Ang kabayarang kailangang ibigay ay ang kanyang posisyon bilang direktor sa korporasyon. Marahil ay napansin ni tagapulong Seoul ang kanyang ambisyon kaya mabilis siyang gustong alisin sa kapangyarihan at ari-arian. Tatanggapin ba niya ang kanyang tadhana o ang kasakiman ang magtutulak sa kanya na magsagawa ng isang madilim na balak? Ayon sa napagkasunduan, ang balita tungkol sa panayam ni Soo Hayan kay Se Ryong ay ipinalabas na. Ang dapat sanang sumasagot sa mga tanong sa panayam ay si Se Ryong, ngunit tuso siyang nagtanong pabalik kay Soo Hayan ng isang matinding katanungan sa telebisyon. Sinabi niya na, kung nalaman mo ng maaga na ang dinukot noong araw na iyon ay hindi ang anak mo kundi si Junyoung, ibibigay mo ba ang lahat ng lakas mo para iligtas ang bata? Ang layunin niya ay lituhin siya at magkamali sa harap ng TV. Totoong ang tanong na iyon ay nagpabalik sa sakit sa pag-iisip ni Soo Hayan na naging sanhi ng kanyang pagkakatigagal. Ang mga kawani ng istasyon ay nag-aalalang tinawag ang kanyang pangalan ngunit si Soo Hayan ay tila nalunod sa isang hiwalay na mundo. Gayunpaman, hindi nakamit ang layunin ni Se Ryong. Mabilis na natauhan si Soo Hayan at sinagot ang tanong sa isang maparaang paraan na ikinagalit ng husto ni Se Ryong. Ngunit si Soo Hayan, ang mas nayayamot dahil ang sarili niya ay ginawang katatawanan at inilagay sa kanyang timangan. Galit siyang pumunta sa silid bihisan para ibuhos ang inis sa mga gamit sa mesa at binalaan si Se Ryong, pero mabilis nitong nabawi ang bentahe at nagsimulang manayra sa pagsasama ng mag-asawang Soo Hayan. Ang sakit sa pag-iisip ni Soo Hayan ay lalong lumala nang marinig ang mga salita ni Se Ryong habang pauwi sa bahay. Ang mga anino ng nakaraan noong kabataan ay patuloy na bumabagabag sa isipan ni Soo Hayan, kahit ang tawag ng asawa ay hindi niya nasasagot. Hanggang sa makauwi siya sa bahay habang nakaupo, at nag-iisip sa silid kainan, bumalik na rin ang kanyang asawa. Tinanong niya ang asawa tungkol sa hindi inanyayahang panauhin sa seremonya para kay Junyoung. Lumalabas na noong araw na iyon, nahuli ni Se Ryong sina Oh Jang-ho at Yoon Soo na may kainahinalang kilos sa harap ng simbahan. Kasama niya ang kanyang kasintahan ngunit sinamantala ang pagkabulag nito para mapangahas na yakapin ng mahigpit ang kanyang hipag sa harap mismo ng nobya. Nagkunwari si Se Ryong na walang alam at lumapit para bumati, ngunit sa likod ay binanggit ang tungkol sa hindi inanyayahang panauhin ito kay Soo Hayan, kaya naging mausisa siya at tinanong ang asawa. Ang biglaang tanong ng asawa ay ikinagulat ni Yoon si Yoon Soo at nag-iba ng paksa. Sigurado siyang si Se Ryong ang nagbunyag nito kaya tinawagan niya ito para makipagkita. Nagdala si Yoon Soo ng bote ng pampalasa para batiin si Se Ryong na huwag nang makialam sa pamilya niya. Sa harap ay nagkunwaring hindi takot si Se Ryong pero pag-alis ay tila nasusunog ang kanyang kalooban. Nagmamadali siyang umuwi habang tinatawagan ng asawa, at iniutos na makipag-ugnayan sa ospital para burahin ang medical records niya at ng anak na si Junyoung. Lumalabas na siya ang nagpainom kay Junyoung ng pampalasang iyon nang hindi alam ang side effect na pamamaga ng utak. Noong buhay pa ang bata, madalas itong nagdadahilan na hindi makatulog para hanapin si Se Ryong at umasa ng kaunting init ng ina, pero nairita siya kaya itinapon niya sa bata ang pampalasang ito. Ngayon, hanggang sa pumanaw ang anak, ay huli na ang kanyang pagsisisi. Gayunpaman, masyadong minaliit ni Yoon Soo siya dahil ang ilang babala ay nagpaninggas lamang sa masamang hangarin ni Se Ryong, kaya sinimulan niyang hanapin ang numero ni Jang-ho. Nakalaguyo rin ni Yoon Soo upang magplano ng bagong pakana. Sa panig ng pulisya, nakatanggap si Team Leader Sim ng karagdagang impormasyon na ang mga fingerprint ni na Kongresista Hwang at Chief Kwon ay nasa card na ginamit sa pagpasok sa gusali noong gabi ng krimen, kaya kapwa sila ipinatawag para sa investigasyon. Nananatiling bitak ang kaso dahil sina Choi Sera at So Jong-guk ay nakalaya sa sakdal sa paggamit ng tinapay. Ang mga lasenggo noong araw na iyon ay sinuhulan at umako sa kasalanan para sa kanila. Ang sasakyang gamit noong gabi ng krimen ay naglaho rin kaya hindi na maaresto ng pulisya ang dalawa, ngunit nang sila ay pinalaya na. Muling nagkita sina Sera at Jong-guk sa hotel. Lumalabas na ang magkaibang pahayag nilang dalawa ay sadyang binalak ni Sera para hindi sila paghinalaan ng pulisya na magkasabwat. Si Jong-guk naman ay laging balisa at nag-aalala. Sinasisi niya ang sarili kung bakit noong gabing iyon ay hindi niya iniligtas si Junyoung, ngunit binaliwala lamang iyon ni Sera. Noong gabing iyon, habang nagmamaneho ang dalawa sa kalagayang hindi matino para habulin si Junyoung, may nabangga silang kung sino. Si Junyoung kaya iyon. Ang ina ni Jong-guk ay hindi mapakali dahil hindi niya makontak ang anak. Sinamantala ang pagkakataon. Habang nag-aalala ang ina ni Jong-guk sa kanyang anak, ang hepe na siyang na asawa ni Kongresista Hwang ay mayabang na dumating para hilingin ang alyansa nilang dalawa, ngunit hindi lang sila tinanggihan. Kundi hinayla pa ng ina ni Jong-guk ang kanyang ulo sa mesa at pinagmumura.
Kasabay nito, napagtanto ni Kongresista Huang na pinababayaan na siya ni Tagapulong Seoul, kaya agad siyang pumunta sa bahay nito upang sumipsip. Lumuhad siya at nakiusap na patawarin dahil naghanap siya ng ibang sponsor at pilit na inalis si Tagapulong Seoul sa proyekto. Subalit hindi kailangan ni Tagapulong Seoul ang mga hungkag na salitang iyon, kundi ang orihinal na dokumento. Paulit-ulit na itinanggi ito ni Kongresista Huang kaya nagalit si Tagapulong Seoul. Kinuha niya ang baril at nagbantang gagawin siyang lumpo habang buhay habang ang putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa tahimik na paligid. Tuluyan na kayang pumanaw si Kongresista Huang. Sa kabutihang palad, sadyang hindi siya tinamaan. Ang bala ay dumaan lamang sa braso ni Kongresista Huang at tumama sa kabinet na salamin, kaya hindi pa siya nakahinga ng maluwag. Ay muling itinutok ang nguso ng baril sa kanyang noo. Kung sa pagkakataong ito ay talagang magpapaputok si Tagapulong Seoul, tiyak na mamatay siya. Ngunit ang orihinal na dokumento ay wala talaga sa kamay ni Kongresista Huang. Ipinaliwanag niya na dahil sa pag-aakalang nasa kamay ni Tagapulong Seoul ang orihinal, kaya siya tumawag ng ibang mamumuhunan upang alisin ito sa proyekto. Matapos umalis ni Kongresista Huang, pinindot ni Tagapulong Seoul ang isang buton sa mesa. Agad na bumukas ang dingding at sa loob ay makikita ang lahat ng kuha sa bawat sulok ng Royal Hill. Lumalabas na ang buong lugar ay may mga nakatagong kamera na walang nakakaalam kahit sino. Ngunit ang bagay na pinakakailangan niya ay ang taong may hawak ng orihinal na dokumento na hindi naman nakunan. Akala ni Jungkook ay makakaligtas na siya ng mapalaya, ngunit mabilis siyang muling dinala sa silid interogasyon. Bago iyon, nang magising sa hotel, si Choi Sera ay kampanteng umalis muna. Ngunit siya, matapos magising, ay takot na takot pa rin. Binalewala niya ang 10 hindi nasagot na tawag at mensahe ng ina at pinatakbo ang kanyang mamahaling sports car nang mabilis patungo sa junkyard. Hindi pa rin siya niniwala na ang sasakyan ay maayos nang naasikaso, ngunit ang lahat ng kilos niya ay binabantayan at sinusundan ng pulisya. Nang makarating siya sa junkyard at sinigawan ang tagapamahala, dumating sa tamang oras ang pulisya. Nalaman din ni Team Leader Sim mula mismo sa ina ni Jungkook na siya ang nagpalaho sa nawawalang sasakyang iyon. Sa junkyard, si Jungkook ay muling dinala sa silid interogasyon sa kasong paglabag sa kaayusan ng trapiko. Ang kanyang kapansin-pansing sasakyan ay nakunan din at naikalat sa lahat ng mga channel ng media. Nang malaman ni Tagapulong Seoul ang balita, iniutos niya na putulin ang lahat ng koneksyon ng korporasyon kay Jungkook upang maiwasan ang pagbaba ng presyo ng stock. Habang magulo ang lahat, biglang naglaho si Soo Hyun, at walang sino mang makakontak sa kanya. Sinubukan din ng mga kawani ng TV station na tawagan ang asawa ni Soo Hyun ngunit walang sumasagot. Lumalabas na noong oras na iyon, si Yoon Soo ay pagod na natutulog sa hotel at si Jang Hoo ay naroon din. Pinatay niya ang telepono nito upang walang makaabala sa kanilang dalawa. Nang magising si Yoon Soo ay saka pa lamang niya nalaman ang lahat. Nang mabalitaan na nawawala ang asawa, nagmadali siyang umalis doon, sa kabila ng pagpigil at pagbabanta ni Jang Hoo. Naalala niya ang mga kakaibang kilos ng asawa kamakailan at nag-alalang baka may gawin itong masama sa sarili. Nakipag-ugnayan din si Yoon Soo kay Seo Ryong upang magtanong ng balita. Siyempre, dahil sa masamang hangarin ni Seo Ryong, agad siyang humingi ng kapalit na kondisyon. Ito ay ang bote ng pampalasa na hawak pa rin ni Yoon Soo. Bagaman nakamit na ang layunin, hindi rin talaga alam ni Seo Ryong kung nasaan si Soo Hyun. Nalaman lamang niya sa investigasyon na nakipagkita si Soo Hyun sa isang psychiatrist at humingi ng mas mataas na dosis ng gamot. Iyon ang mga bagay na alam ni Seo Ryong habang si Yoon Soo na asawa ay walang kaalam-alam. Sa oras na ito, lalong lumaki ang pagkabalisa sa kanyang puso. Nagmamadali pang tumawag si Yoon Soo sa kanyang ama para makiusap na hanapin si Soo Hyun. Gayunpaman, kahit ang malawak na network ng mga tauhan ni Tagapulong Seoul ay hindi mahanap si Soo Hyun. Labis itong ikinagulat niya dahil si Soo Hyun ay hindi tao na basta na lamang magpapabaya sa balita na pinagbubuhusan niya ng pagmamahal sa loob ng maraming taon. Subalit hanggang sa oras ng pag-ere ay hindi pa rin sumisipot si Soo Hyun. Sa pagsamantala sa pagkakataon ng pagkawala ni Soo Hyun, nakipag-ugnayan si Seo Ryong kay Chief Kwon kaya nakuha niya ang posisyon bilang pangunahing news anchor, para palitan si Soo Hyun sa telebisyon. Ang paglaho ni Soo Hyun ay magbibigay din ng pakinabang kay Chief Kwon at kay Kongresista Huang, na medyo natutuwa dahil may dahilan na sila para pabagsakin si Soo Hyun, nang hindi napapansin ang kakaibang ikan-ikilos ng katulong. Ang katulong ay palaging nanginginig sa takot dahil sa itim na bag sa compartment sa harap ng sasakyan, kung saan naroon ang isang sapatos. Kung iyon ba ay kay AI na may kaugnayan sa kaso nang muling magpakita si Soo Hyun at tinawagan si Kapitan Sim para makipagkita sa sementeryo dahil nagkaroon na ng bagong kaganapan sa kaso.
Nakatanggap si Chairman Sol ng mensahe mula kay Yong Pai ang may hawak ng orihinal na dokumento na dapat ay matagal ng natepok ngunit humiling ito ng pakikipagkita at palitan kaya nalaman ito ni Su Hyan. Dahil bago iyon ay nagpasama siya sa isang tao na maglagay ng gamit na kapareho sa cellphone ni Yong Pai kaya kapag gumana ang cellphone nito ay lahat ng kilos ay ipapadala sa cellphone na hawak ni Su Hyan. Hinuha ni Su Hyan at Kapitan Sim na ito ay ang salarin na nagpapanggap lamang dahil sinuri na ng punerarya at naglabas ng conclusion na talagang tepat na ang totoong Yong Pai ayon kay Police Sim. Pakiramdam ni Su Hyan na tila may itinatago siya ngunit hindi siya lubos na nagtitiwala kay Police Sim. Nagbigay siya ng kondisyon na kapag nahuli lamang nito ang salarin, ay sasabihin niya ang lahat. Bago iyon ay nalaman ni Su Hyan na nakipagtipan ng impostor kay Chairman Sol sa gallery ng alas 9 ng gabi at sinundan niya ang lokasyon ng cellphone ni Yong Pai. At sinundan ang isang sasakyang papunta sa gallery ngunit nang malapit na ay biglang lumiko ang sasakyan patungo sa sementeryo. Inakala ni Su Hyan na ang nasa loob nito ay ang salarin. Ngunit pagkaraan ng 15 minutong paghihintay nang lumabas ito mula sa sementeryo at nagpakita ng mukha ay itinanggi ni Su Hyan ang hinuha. Ang may hawak ng orihinal at cellphone ni Yong Pai ay laking gulat na si Choi Sera. Matapos siyang umalis, pumasok siya sa loob upang maghanap at natuklasan ang USB na naglalaman ng orihinal na nakatago sa ilalim ng estatwa ng Birheng Maria sa libingan ng batang si Jun Yong. Pumunta si Choi Sera upang makipagkita kay Chairman Sol para sa isang kasunduan. Nalabis niyang ikinagulat. Ang kondisyon para sa orihinal ay kailangang garantiyahan niya na hindi siya madadami sa kaso ng pagpatay. Pumayag ang chairman sa harap niya ngunit hindi pa lubos na nagtitiwala sa kanya. Pagkatapos ay nakipagkita siya sa ama nito na si Direktor Choi. Nang malaman na nagdala ng gulo ang kanyang anak, nagmamadali siyang hanapin ang orihinal ayon sa turo nito, sadyang napakawalang malay ni Sera dahil nauna nang nakuha ni Su Hyan ang orihinal. Hinuha ni Su Hyan na may dalawang pagpatay sa kasong ito. Una ay ang pagpanaw ni Jun Yong na isang aksidente lamang at pangalawa ay ang sadyang pagkapahamak ni Yong Pai. Ang salarin ay ang taong gustong makuha ang orihinal, kaya agad niyang naisip si Kinatawan Huang. Pumunta si Su Hyan sa katulong ni Kinatawan Huang sa pag-asang may malalaman pang iba, ginamit niya ang lahat ng paraan para kumbinsihin itong magbigay ng ebidensya ngunit tumanggi ito at nagmamadaling umalis. Dahil gustong mahanap ang asawa, pumunta si Yunso sa bahay ni Gang Ho upang magtanong, sakto namang dumating si Su Hyan sa bahay ngunit wala ang asawa doon. Alam na nag-aalala ang asawa sa kanya kaya tinawagan niya ito, pagkatapos ay nagmamadaling nagtaksi si Yunso pauwi nang hindi alam na sinusundan siya ng sasakyan ni Gang Ho. Sa daan pauwi, nang magtanong si Su Hyan ay sumagot siyang nasa bahay siya ng ama ngunit ang tunog ng nabigasyon sa taxi ang nagbunyag sa kanyang pagsisinungaling. Gayunpaman, hindi na nag-usisa pa si Su Hyan. Nang makauwi sa bahay, tinanong ni Yunso ang asawa sa dahilan ng pagkawala nito ngunit sa oras ding iyon ay dumating si Gang Ho sa labas ng gate ni So. Naisip ni Hyan ang lahat ng mga kakaibang ikinikilos ng kanyang asawa at sa loob niya ay sumibol ang hinala sa relasyon ni na Yunso at Gang Ho. Sa gitna ng silakbo ng damdamin, sinabi ni Gang Ho ang isang nakagigulantang na katotohanan, na siya ang tunay na ama ni Junwoo. Lumalabas na si Yunso ay may nakababatang kapatid na si Yunho, at higit pa rito, si Gang Ho ang asawa ni Yunho. Nang biglang pumanaw si Yunho, labis siyang nagdusa at ibinenta pa niya ang batang si Junwoo sa mag-asawang Su Hyan. Ginamit niya ang pera para bumili ng tinapay at nang maubusan ay bumalik para bawiin si Junwoo. Kaya naman ganoon na lamang ang galit sa kanya ni Su Hyan. Ang muling pagkikita na ito ang nagdulot kay Su Hyan na pagdudahan ng asawa kaya kapwa sila nagkaroon ng Cold War. Buong gabi ay hindi nakatulog si Su Hyan kaya uminom siya ng maraming pampalasa at alak hanggang sa kinaumagahan ay may tumawag na tauhan ng hotel para iulat na ang sasakyan. Matagal na siya sa silong kaya pumunta siya doon at mula sa dashcam ay nakahanap siya ng kakaibang address kung saan hinatid ng asawa niya si Gang Ho. Sa address na iyon ay kapwa galit at gulat si Su Hyan nang matuklasang si Gang Ho ay sangkot din sa kaso noong araw na iyon, lumalabas na noong gabi ng pagdukot, ang bumangga sa sasakyan ni Park Song-hwan na naging sanhi upang hindi nito masundan ang sasakyan ni Su Hyan ay mismong si Gang Ho. Bago iyon ay sinabi ni Park Song-hwan na ang dashcam niya ay nakakuha ng larawan ng salarin, nagkataong ang larawan sa insurance ay si Gang Ho. Sa pagdugtong ng mga detalye, si Su Hyan ay nagngangalit. Sa galit ng mahinuhan na si Gang Ho ang sanhi ng lahat, sa simula pa lang ay siya ang gustong dumukot kay Junwoo para mang-extort ng pera. Habang nawawala si Su Hyan upang maghanap ng mga pahiwatig, si Cho So-yun, pinalitan siya sa pag-host ng programa, kaya naging sikat siya sa media, kabaligtaran kay Su Hyan na binabatikos ng madla bilang irresponsible dahil iniwan ang kaso. Sinamantala ang pagkakataong iyon, nagsampa ng kaso si Kinatawan Huang laban kay Su Hyan dahil sa paninirang puri sa kaso ng iligal na pondo dahil hindi niya nailabas ang orihinal.
Nagdaos ng pulong ang hepeng si Kwon at nagmungkahi na magbitiw, upang managot at hilinging si Bakin si Soo Hyun bago pa ilabas ang orihinal. Nais ni Chairman Seoul na makahanap ng pagbubuntunan ng sisi upang aminin ang lahat ng kasalanan sa pagpatay. Sa kasamaang palad, ang taong iyon ay ang ina ni Yongpai. Kailangan niyang magdaos ng press conference para umamin, kahit labag sa loob, ngunit upang protektahan ng anak ay handa siyang tanggapin ito. Ang mga sangkot sa kaso ay kasalukuyang nagbubunyi. Dahil malapit nang makatakas sa gulo ay may isang kaganapan, ang katulong ni Kinatawan Huang ay pumunta sa himpilan ng pulisya upang isuko ang ebidensya. Ang sapatos na iyon ay sa batang si Junyong. Bukod pa rito, may mantsa rin ng ketchup sa sasakyan na kailangang suriin muli. Pabalik kay Soo Hyun, galit na galit siyang nagmaneho ng mabilis pauwi sa bahay ni Chairman Seoul at kumuha ng isang baril na pang-aso bago umalis. Nang mapansin ang kakaiba, tinawagan ni Yun-soo si Police Sim. Dinala ni Soo Hyun ang baril at itinutok ito ng diretso sa ulo ni Gang-ho. Pagkatapos ay inutusan siyang magmaneho patungo sa isang bahay na bahagi ng madilim niyang nakaraan. Dito ay itinutok ni Soo Hyun ang baril para magtanong ngunit mariing itinanggi ni Gang-ho na siya ang salarin. Nagsalita pa siya ng mga bastos tungkol sa relasyon nila ng asawa ni Soo Hyun na naging sanhi ng pagkawala niya ng timpi. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa paligid, mawawalan kaya ng bait si Soo Hyun at tuluyang mapatay si Gang-ho. Sa harap ng mga panunukso ni Gang-ho, nagmintis ang bala ni Soo Hyun at tumama sa binti nito. Pagkatapos ay patuloy siyang humawak ng baril at nagtanong kung bakit siya naroon at nagdulot ng aksidente noong araw na iyon. Ngunit sa halip na pag-usapan ang kaso, patuloy niyang ginalit si Soo Hyun sa pamamagitan ng mga hamak na salita tungkol sa asawa nito. Nang paputok na sana siya uli ay dumating si Police Sim, kaya kumalma na sana si Soo Hyun. Ngunit nang sandaling iyon ay sinabi ni Gang-ho ang detalye tungkol sa huling pagkakataon na nakita ang bata na kulang ng isang sapatos. Ito ay isang detalye na hindi pa ibinubunyag ng pulisya sa publiko ng malinaw. Sangkot si Gang-ho sa kaso kaya niya nalaman. Matapos ang pangalawang mintis na putok, sinalakay pa rin ni Soo Hyun si Gang-ho sa kabila ng pagpigil ni Police Sim. Hanggang sa nang si Police Sim ay pinuasasan siya, doon lamang tumigil ang labanan. Sa loob ng sasakyan, ipinaalam ni Police Sim kay Soo Hyun ang tungkol sa pag-amin ng katulong ni Kinatawan Huang, subalit hindi naniniwala si Soo Hyun na ganoon lamang kasimple ang lahat. Binaliwala niya ang payo ni Police Sim at inimbestigahan kung ano ang ginawa ni Gang-ho noong araw ng krimen. Ayon sa salaysay ng mga tauhan, sa oras na nagaganap ang charity event, ay naroon palagi si Gang-ho at ang kanyang kasintahan sa restaurant. Perpekto ang alibay ngunit hindi pa rin siya naniwala. Nais niyang tawagan ang kasintahan ni Gang-ho para magtanong ng malinaw pero hindi ito sumasagot sa telepono. Lumalabas na matapos dalhin si Gang-ho sa ospital ay binisita siya ni Miju. Nang lumabas ito para mananghalian ay dumating din si Yun-soo. Nakiusap si Yun-soo ng masinsinan kay Gang-ho at hiniling na wakasan na ang maling relasyon sa pagitan nilang dalawa. Marahil ay narinig ito ni Miju kaya hindi niya sinasagot ang tawag ni Soo Hyun. Sa panig naman ni Kinatawan Huang, habang hayagan niyang inakusahan si Soo Hyun ng paninirang puri, biglang dumating ang mga pulis, at itinuring siyang sospek kaya dinala siya para sa investigasyon. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa ina ni Yongpai na kasalukuyang nagdaraos ng press conference para magbitiw bilang direktor, kaya naman itinigil niya agad ang pulong, nang hindi pa umaamin gaya ng napagkasunduan. Pagkatapos ay humiling siya ng hapunan at sinamantala ang pagkakataon na humingi ng karagdagang benepisyo para sa sarili. Pagkatapos ay hiningi niya kay Chairman Seoul na idagdag ang pangalan ni Yongpai sa huling testamento ng mana. Matapos makuha ang kanyang hangarin, kusa siyang pumunta sa himpilan ng pulisya upang umamin. Ang pag-aresto kay Kinatawan Huang na gamulat sa publiko ay isang mainit na balita, sinamantala iyon at sumunod kay Chairman Seoul. Si Hepeng Kwan na gustong ilabas ang balitang ito bilang paraan upang isagad sa pader si Kinatawan Huang, na opisyal na nagtatrider sa pagtutulungan ng dalawa. Sa silid ng interogasyon, itinanggi ni Kinatawan Huang ang krimen. Hiniling niyang tawagan ang asawa at si Direktor Choi upang magbigay ng alibay. Ang asawa naman ay mariing ibinaling ang sisi sa katulong, at sinabing ang mantsa ng ketchup sa sasakyan ay gawa ng katulong. Sinabi niyang sila ay tinatakot at kinokotongan pa ng katulong na iyon at nagpakita ng ebidensya ng maraming beses na paglilipat ng pera sa kanya. Si Direktor Choi naman ay sumunod kay Chairman Seoul at itinangging kasama niya si Kinatawan Huang noong gabing iyon, kaya naman ang alibay ni Kinatawan Huang ay wala talagang basehan. Tila lahat ay nakatuon laban kay Kinatawan Huang. Maging si Yongpai na binalak sanang umamin sa lahat ay tumigil ng mabalitang umamin na ang kanyang ina, pamatak ang mga luha ng pagsisisi sa mukha ng anak. Sa panig na ito, si Choi Sera ay may salaysay na tila nakaplano na. Ang salaysay ng ina ni Yongpai ay tagmang-tugma rin sa mga detalye ng kaso. Ayon sa sinabi nila,
Noong gabi ng charity event, nang habulin ni na Yongpai at Sera si Junyong pauwi ay hindi nila nahanap ang bata. Ang dalawa dahil sa epekto ng tinapay ay nagtalik, pagkatapos ay muli silang nagmaneho upang hanapin si Junyong. Ngunit noong oras na iyon ay nawalan ng kuryente ang buong gusali, gayunpaman ay may dalawang nakasaksi sa pangyayari na ang ina ni Yongpai ang nakabangga kay Junyong at pagkatapos ay tinulungan siya ni Kinatawan Huang na itapon ang malamig na katawan. Habang ang sasakyan naman ay ipinadala niya sa tambakan ng basura. Ang katotohanan ay muling binalangkas at binaluktot, kahit nagdududa pa ang pulisya ay hindi sila makahanap ng butas kaya natapos ang kaso ngunit si Su Haiyan ay hindi pa rin naniniwalang walang kinalaman si Gang Ho, hindi niya hahayaang masawi ang tatlong buhay ng walang saysay. Hanggang sa gabi ay nakipagkita at nakapag-usap si Su Haiyan sa kasintahan ni Gang Ho, ngunit mariin nitong pinanindigan na ang aksidente ay nagkataon lamang at walang katotohanang dinukot ni Gang Ho si Junwoo. Dahil hindi nakakuha ng sagot ay umuwi na lamang si Su Haiyan ngunit nang pagdugtong-dugtungin niya ang mga sinabi nito, ay natuklasan niyang ito ay pagsisinungaling dahil sa detalyeng alam niya na ang sasakyan ni Park Song-hwan ay isang kotseng pang-training samantalang siya ay bulag. Pinatutunayan nito na nakakakita ang kanyang mga mata at nagkunwari lamang siya upang linlangin ang lahat ng tao pati na ang kasintahang si Gang Ho. Sadyang mapaglaro ang tadhana dahil lahat ng tagpo ng pagtataksil ni Gang Ho kay Yun-soo ay nakita niya. Ang pag-ibig ng isang babae upang protektahan ang pamilya, ay sadyang nakakatakot, mas pinili niyang magkunwaring bulag para lamang manatili si Gang Ho sa kanyang tabi. Pagkatapos nito ay ibinaling ni Su Haiyan ang investigasyon kay Miju, tinawagan niya ang kasamahan upang paimbestigahan ang pinagmulan at kilos nito. Lumalabas na si Miju, ay dating empleyado ng Jegang Group ni Chairman Sol at nagbitiw 3 taon na ang nakararaan. Pumunta si Su Haiyan sa restaurant kung nasaan sina Gang Ho at Miju noong gabi ng charity event matapos suriing mabuti ang kamera. Natuklasan ni Su Haiyan na noong naganap ang pagdukot ay wala doon si Gang Ho, dahil lamang sa presensya ni Miju kaya inakala ng lahat na naroon silang dalawa. Hinuha ni Su Haiyan na si Gang Ho, ang mabilis na nagsagawa ng pagdukot. Siya rin ang pumutol ng kuryente para hindi maitala ng kamera sa labas ng gate, ngunit dahil nalaman niyang maling tao ang nadukot kaya napahamak si Junyong. Dahil ang mga detalye ay malabong hinuha lamang kaya muling sumampong ang sakit sa isip ni Su Haiyan, uminom siya ng pampatulog at nakatulog. Nang magising siya ay bigla niyang naalala ang bawat tala ng oras at nakitang hindi ito tugma, nagpapatunay na mayroon pang ibang kasabwat. Pagkatapos ay nakipagkita si Su Haiyan kay Kapitan Sim sa kalsada, dito ay kinumbinsi niya ang pulis, na patuloy na makipagtulungan sa investigasyon upang muling mabuo ang nawalang tiwala. Sa wakas ay isiniwalat ni Su Haiyan ang katotohanan noong taong iyon, lumalabas na nasaksihan ni Su Haiyan ang sariling ama na pinahamak ang isang batang babaeng nawala sa mahiwagang paraan. Upang protektahan ang lahat, nilinis ni Su Haiyan ang lahat, sinunog niya ang bahay na pinangyarihan ng krimen at siya mismo ang nagtapon ng katawan ng bata sa tubig, na nagpahirap sa isipan ni Su Haiyan sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, hindi pumayag si Pulis Sim na tulungan siya at umuwi na lamang. Hindi pa matatapos ang kaso habang ang may hawak ng orihinal na si Su Haiyan ay malaya pa ring kumikilos. Tinawag ni Chairman Sol si Hepeng Kwan upang paalalahanan na masyado siyang mabagal sa pag-asikaso kay Su Haiyan. Upang protektahan ang kanyang susunod na posisyon, kinontak niya si Soyun at inutusang i-ere ang balita. Ang nilalaman ng balita ay mga larawang nag-aakusa kay Su Haiyan sa pakikipag-away at pagbabanta para suhulan si Ginang Juan, habang ginagamit ang kanyang sakit sa isip para ibunyag ang kwento ni Su Haiyan, nasangkot sa kaso ng misteryosong pagkawala ng batang babae noon. Ang balita ay naging sanhi ng gulo sa publiko, ang asawa at anak ni Su Haiyan ay nadamay din. Pinalibutan ng mga reporter ang sasakyan kaya nagpanik silang dalawa. Pagka-uwi sa bahay ay tinawagan ni Yun-soo ang katulong ni Chairman Sol para ipaimbestiga ang medical record ng pamilya ni Cha So-yun. Kahit tapos na ang kaso ay nagdududa pa rin si Pulis Sim, muli niyang sinuri ang kaso at ipinatawag si Kinatawan Huang para sa muling pagsisiyasat pero wala pa ring mahanap na pahiwatig. Sa pag-iisip sa sinabi ni Su Haiyan na mariing nagbibintang na sangkot si Gang Ho, nagpalit din ng direksyon si Pulis Sim para imbestigahan ito, muli niyang sinuri ang kamera sa silid ng ospital ni Gang Ho at natuklasan ang bawal na relasyon ng asawa ni Su Haiyan at nito. Matapos marinig ang balita tungkol sa mga paratang kay Su Haiyan sa telebisyon, pumayag si Pulis Sim na tulungan siya. Nakipagkita si Kapitan Sim kay Gang Ho para imbitahan ito sa himpilan para sa investigasyon upang magbigay ng oras kay Su Haiyan na makapasok sa bahay nito at maghanap ng pahiwatig. Dito ay natuklasan ni Su Haiyan ang silid na puno ng mga larawan ng kanyang asawa na palihim na kinuha ni Gang Ho. Ayaw pa rin niyang maniwala na ang kanyang asawa at ito ay may ugnayan. Inakala ni Su Haiyan na madali siyang makakahanap ng pahiwatig ngunit sa oras na iyon ay bumalik si Gang Ho.
Lumalabas na pinatumba niya si Police Sim. Sa loob ng kotse gamit ang stun gun, nagharap sina Soo-hyun at Jang-ho, pagkatapos ay nag-away ang dalawang lalaki dahil kay Yoon-soo. Sa gitna ng kawalang ingat, ginamit ni Jang-ho ang plorera sa mesa para mapatumba si Soo-hyun. Nang magkamalay siya, si Jang-ho ay patay na sa may pangunahing pinto. Hindi lang iyon, naroon din ang mga pulis. Ayon sa kamera ng apartment, noong nangyari ang krimen, sina Jang-ho at Soo-hyun lang ang pumasok at lumabas sa bahay. Ang sanhi ng pagpanaw ay ang pagkaubos ng dugo hanggang sa mamatay. Ang sandatang ginamit ay mayroong mga bakas ng daliri ni Soo-hyun. Bukod pa rito, sa pinangyarihan ay nakakuha rin ng mga sinunog na gamit. Park Song-won, sa computer ni Jang-ho ay mayroon ding video ng kanyang pagsubok na gayahin ang krimen. Lahat ng ebidensya ay nagpapakita na si Jang-ho ang utak sa likod ng lahat. Siya nga ang salarin sa pagdukot kay Baekhyun. Siya ang saksi na nasaktan din ng sunod-sunod. 4 na buhay ang nawala sa loob ng ilang araw na nagdulot ng batikos sa South Korea. Ang mga pulis ay walang galing, dahil sa mga litratong kinuha ni Jang-ho kay Yoon-soo, pinalabas ng media na si Soo-hyun ang mamatay tao, ang asawang nagalit sa baliw na sumusunod sa kanyang asawa. Kaya nangyari ang kalunos-lunos na krimen. Sa silid ng interogasyon, iginiit ni Soo-hyun na gumawa si Jang-ho ng masama para parusahan siya, pagkatapos ay sinabi niyang nawalan siya ng malay. Ngunit sa pinangyarihan ay nahanap din ang gamot para sa mental health ni Soo-hyun. Ang epekto nito ay nagdudulot ng guni-guni, kaya hindi inaalis ang posibilidad na si Soo-hyun ay naapektuhan ng gamot. Kaya pinatay si Jang-ho habang walang malay. Si Chaeyoul ang nagbabalita tungkol sa kaso sa Royal Hill, ngunit napansin niya ang kakaiba sa pagkamatay ni Jang-ho. Tila lahat ng ebidensya sa pinangyarihan ay sadyang ipinapakita kung sino ang salarin, mukhang may pinoprotektahan siyang sino man nakasabwat sa pagdukot. Ang pangunahing sospek ay si Yoon-soo, na may lihim na ugnayan kay Jang-ho. Gustong kumpirmahin ni Chaeyoul kaya pumunta siya sa bahay ni Yoon-soo para magtanong. Nag-away ang dalawa kaya nagising si Jung-woo, lumabas siya at nakitang ang kanyang mga mata ay magaling na. Patuloy na nagtanong si Chaeyoul kung ano ang nakita ni Jung-woo noong araw na iyon. Laking gulat ng bata nang maalala ang gabi ng charity. Habang naglalaro ang mga bata, dumating ang zombie at napagkamalan si Junyoung. Ay anak ni Soo Hyun ngunit hindi itinanggi o ipinaliwanag ni Junyoung kaya nagalit si Jung-woo. Pagkatapos ay lumabas siya at wala nang naalala pa. Parang nabaliw si Chaeyoul at pinilit siyang maalala ang lahat. Kaya natakot ang bata at tumakbo sa kwarto. Ang pagpunta ni Chaeyoul at pagpahirap sa kanyang anak ay nagpagalit kay Yoon-soo. Kinontak niya ang kalabang istasyon ng channel, kung saan nagtatrabaho si Chaeyoul at nagbigay ng impormasyon sa kanila. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa gamot at ang pagmamaltrato ni Chaeyoul sa bata. Ang kanyang karera na kasasikat pa lang ay nanganganib ng gumuho. Habang nangyayari iyon, pinili pa rin ni Police Sim na magtiwala kay Soo Hyun dahil malinaw na wala siyang motibo na pumatay ng iba. Nagkita sila ng asistent ng tagapangulo na si Soo sa loob ng sasakyan. Lumalabas na si Misu ay tauhan ni Chairman Soo na inilagay sa tabi ni Jang-ho para magbantay at magkontrol sa kanya simula pa 3 taon na ang nakararaan, ngunit minahal siya ni Miso kaya itinago niya ang ugnayan nito kay Yoon-soo. Bukod pa rito, nalaman din ni Police Sim ang tungkol sa kainahinalang pera ng kumpanya ni Director Choi. Ang paraan para malinawan ang lahat ngayon ay kailangang mapilit si Soo Hyun na sabihin ang motibo sa krimen. Dahil ginawa ni Jang-ho ang lahat para parusahan si Soo Hyun, muli siyang dinala sa presinto para sa interogasyon. Ngunit habang nag-uusap ang dalawa, nakatanggap si Police Sim ng tawag mula kay Yoon-soo na humihiling na makausap si Soo Hyun. Ang boses na puno ng takot at hikbi ay nagsabing muling dinukot si Jung-woo. Lumalabas na bago iyon, para mahanap ang katotohanan, nag-text si Chaeyoul para makipagkita kay Yoon-soo, at nagbanta na mayroon siyang lihim na maaaring sumire sa lahat ng tao ngunit nang dumating si Yoon-soo sa tagpuan ay nagbago siya ng lokasyon kasabay nito ay nalaman ni Yoon-soo na nawawala ang kanyang anak. Natarante siya at hinulaan na dinukot ni Chaeyoul si Jung-woo pagkatapos ipaalam sa asawa ay pumunta si Yoon-soo sa tagpuan mabilis ding nagpadala ng mga pulis sa lugar. Ang lugar na ito ay rooftop ng helipad kaya napakataas sa totoo lang ay wala namang balak saktan ni Chaeyoul ang bata kundi gusto lang niyang pilitin si Yoon-soo na sabihin ang katotohanan pagdating ni Yoon-soo ay agad siyang nag-alala at humikbi. Habang umiiyak ay nakiusap siya kay Chaeyoul na huwag idamay ang anak sinabi niya ang dahilan ng pakikipagrelasyon kay Jang-ho dahil pinaramdam nito sa kanya na siya ay minahal na hindi nagawa ni Soo Hyun noong sandaling iyon ay dumating din si Soo Hyun. Sa ilalim ng banta sa buhay ni Jung-woo, napilitan siyang sabihin ang katotohanan tungkol sa krimen na ikinagulat ng lahat ng pulis doon. Pinatay ni Jang-ho si Junyoung dahil ang bata ay tunay na anak ni Soo Hyun. Noong una ay gusto lang niyang mandukot para sa pera, ngunit nang malaman niyang maling tao ang nakuha niya, bigla niyang naalala ang relasyong dugo na iyon, kaya para parusahan si Soo Hyun ay pinatay ni Jang-ho ang bata. Hindi akalain na ang taong nagsabi sa kanya ng lihim na iyon ay si Director Choi mismo.
Noong panahong iyon, nakipagtulungan si Director Choi kay Jang Ho dahil kailangan niya ng maraming pera. Nalaman ng mga pulis na, ang kaina-hinalang halaga ng pera na natanggap ng kanyang kumpanya ay tumutugma sa perang hiningi ng salarin. Noong araw na iyon, hindi rin niya inaasahan na papatayin ang batang si Junyoung. Sa simula pa lang ay laging iniisip ni Chaeyoul na si Yoon. Si Yoon-soo ang kasabwat na pinoprotektahan ni Jang Ho, kaya noong ang salarin pala ay ang kanyang asawang kasama sa pagtulog, hindi siya naniwala hanggang sa si Ji Choi na mismo ang umamin. Dahil dito, sobrang nabigla siya at napaupo sa lupa. Agad na tumakbo ang mga pulis para dalhin si Chaeyoul. Sugatan si Yoon-soo na tumingin sa kanyang asawa, pagkatapos ay iniuwi ang anak sa bahay ni Chairman So. Matapos umalis ang lahat ng sunod-sunod, nanatili si Kapitan Sim para payapain si Soo Hayan. Gayunpaman, tila isinuko na ni Soo Hayan ang lahat. Tahimik niyang ibinigay kay Kapitan Sim ang orihinal na dokumento tungkol sa ilegal na pondo, at tumalikod ng hindi lumilingon. Sa ibang lugar, pagkatapos mapanood ang balita, sobrang nagalit si Chairman So. Sa gitna ng kanyang puot, pinilit niya ang kanyang anak na makipagdiborsyo hindi nagtagal pagkatapos niyon. Ang assistant ni Chairman So ay nagdala ng papeles para sa diborsyo upang makipagkita kay Soo Hayan, kasabay nito ay pinayuhan siyang tapusin na ang lahat dito. Si Soo Hayan ay tulalang bumalik sa apartment na dati ay tahanan ng kanilang pamilya. Ang lugar na iyon ngayon ay puno na lamang ng lamig at pagkawalang laman, wala nang bakas ng init ng tao. Pinahihirapan ng pagsisisi at matinding pighati, humantong si Soo Hayan sa alak bilang paraan ng pagtakas sa realidad. Pagkatapos, nagpadala siya kay Yoon-soo ng isang mensahe ng paumanhin na puno ng kawalan ng pag-asa. Sa loob ng silid-aralan na magulo dahil sa mga papel, bumagsak si Soo Hayan sa tumpok ng mga dokumento upang hayaang tanggayan ng lasing ang mga hapdi sa kanyang puso. Hanggang sa naging malabo ang kanyang diwa sa kalasinggan, nakakita siya ng guni-guni ng kanyang sarili at ang anyo ni Yoon-soo na lumitaw sa kanyang harapan. Subalit, hindi iyon isang panaginip dahil talagang nagpakita siya. Si Soo Hayan ay naiyak na parang isang bata at paulit-ulit na humingi ng tawad. Ang dalawa ay nagyakap ng mahigpit noong gabing iyon, inilabas nila ang lahat ng mga hinanakit sa loob ng puso hanggang sa huli, ay muli nilang nahanap ang pagkakasundo pagkatapos ng maraming sakit. Kinaumagahan, maagang nagising si Soo Hayan na may bihirang magaan na pakiramdam, pagkatapos ay kusa siyang bumili ng agahan para sa taong kanyang minamahal. Akala ay tapos na ang lahat nang biglang dumating ang masamang balita. Si Chairman So ay hayagang sumuko at inamin ang lahat ng responsibilidad sa kaso ng Royal Hill, kasabay nito ay personal niyang isinuko ang dokumentong orihinal sa mga pulis at inamin ang pagkakaroon ng ilegal na pondo. Si Kapitan Sim, nang marinig ang balita, ay labis na nagulantang dahil natatandaan niyang mabuti na ang orihinal ay itinago ng maayos sa kabinet at maingat na nilak. Nang sandaling iyon ay agad niyang nalaman na ang isa niyang kasamahan ay especially iyang itinanim ni Chairman So, lumalabas na ang taong ito ay lihim na nagmamanman sa kanya sa mahabang panahon. Gayunpaman si Kapitan Sim ay hindi maiwasang magtaka kung bakit kusang sumuko at umamin si Chairman So. Si Soo Hayan ay mayroon ding katulad na pagdududa. Sa kutob na may masamang nangyari ay nagmamadali niyang tinawag si Yoon-soo sa buong bahay. Ngunit hindi niya ito mahanap. Sa gitna ng pagkataranta ay dinalidali ni Soo Hayan ang pagpunta sa silid-aralan. Dito ay nakakita siya ng isang liham ng pamamaalam na iniwan ni Yoon-soo. Ang nilalaman ng liham na iyon ay nagpa-tigas kay Soo Hayan dahil iyon ay bagay na hindi niya kailanman naisip. Biglang nakakita si Soo Hayan ng isang modelong sasakyan na kaparehong-kapareho ng sasakyang ninakaw sa kanya ng salarin noong gabing iyon. Nang buksan niya ang trunk ng modelong sasakyan, laking gulat niya nang makita sa loob ang modelo ng katawan ng batang si Junyoung. Sa sandaling iyon ang lahat ng piraso sa isip ni Soo Hayan ay tila nabuo sa isang kumpletong larawan. Nabaliw siya at nawalan ng kontrol, itinumba ang lahat ng gamit sa silid para ilabas ang sakit at pagdurusa. Ang katotohanan ay nabunyag na, lumalabas na isa lamang itong serye ng kalunos-lunos na trahedya, na nagmula sa maling akala at musmos na damdamin ng mga bata. Noong gabing iyon na pagkamala ng zombie ang pagkakakilanlan ni Junyoung na naging sanhi ng maling hinala ni Jongwoo kaya nagalit siya sa kanyang kaibigan. Ang mga bata ay nag-usap sa loob ng abandonadong puting bahay ngunit sa gitna ng galit ay naunang umalis si Jongwoo at iniwan si Junyoung na mag-isa. Pagkatapos ay hindi sinasadyang nakita ni Junyoung sina Sejja at Jungkook na nagtitipon at nagsasaya. Nang matuklasan, tumakbo ang bata sa takot habang hinahabol ng dalawang iyon, kabutihang palad na nakapagtago si Junyoung sa mga puno sa tabi ng daan kaya hindi nahuli. Hindi nagtagal ay lumitaw si Assemblyman Huang sa kalasinggan at hindi sinasadyang nabangga ng kotse si Junyoung. Ang pagkakabangga ay nagdulot ng sugat sa bata ngunit hindi naman ito panganib sa buhay, sa gitna ng kateranta at pagsisisi, binuhat ni Assemblyman Huang si Junyoung paakyat sa kotse at iniuwi siya.
Subalit sa sandaling iyon ay may tumulong dugo mula sa ilong ni Junyoung at may naiwang sapatos sa kotse, pagkatapos ay hindi sinasadyang naging mga ebidensya ito, na nagdulot ng hinala sa kanya. Ang nakapagtataka ay ang bahay na ipinahatid ni Junyoung kay Assemblyman Huang ay ang bahay mismo ni Soo Hyan. Sakto namang hinalughog ni Chief Kwan ang bahay para hanapin ang orihinal na dokumento. Kaya nagmamadaling umalis at hindi sinasadyang nakita si Junyoung na pumasok sa loob habang si Jungwoo ay hindi pa rin kumakalma sa galit nang muling makita si Junyoung ay ibinato ng bata ang bote ng gamot sa kanyang kaibigan. Nang hindi napapansin na si Junyoung ay sugatan pa lamang. Pinulot ni Junyoung ang bote ng gamot at hindi sinasadyang kumain ng marami nito bago umakyat sa itaas para makipag-usap kay Jungwoo. Dito ay direktang sinabi ni Junyoung ang katotohanan na matagal na niyang alam na siya ang tunay na anak ni Soo Hyan habang si Jungwoo ay ampon lamang. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na sumaksak sa puso ni Jungwoo, na nagdulot ng labis na puot hanggang sa mawalan siya ng kontrol. Sakto namang bumalik si Yunso sa bahay at narinig ang mga sinabi ni Junyoung, nataranta siya at sinubukang ilayo ang bata subalit matinding nanlaban si Junyoung. Patuloy na umaatres sa gitna ng kaguluhan hanggang sa madulas ang bata at nahulog mula sa balkonahe. Ang eksenang iyon ay nagdulot ng matinding trauma kay Jungwoo na naging sanhi ng kanyang pagkataranta dahil sa takot at pagsisisi. Agad ding lumitaw si Jungho, pinatahan niya si Yunso at lihim na nag-ayos at nagplano para sa lahat ng mga susunod na mangyayari. Sa kaparehong oras, ang nagmamaneho ng kotse ni Jungkook para hanapin si Junyoung ay si Choi Sera. Sa gitna ng takot, hindi sinasadyang nakatagpo ni Sera si Jungpyo at naging sanhi ng kanyang mabilis na pagpanaw sa isang malupit na paraan. Matapos ang aksidente, agad na dumating ang ina ni Jungkook. Lihim niyang dinala ang malamig na katawan para itago sa bodega ng alak habang pinoprotektahan ang dalawang bata. Subalit ang malamig na katawang itinago ay hindi nakaligtas sa paningin ni Chairman So. Matapos malaman ang katotohanan, nakipagtulungan siya kay Jungho upang gumawa ng isang masalimuot na palabas ng pagdukot para pagtakpan ang buong trahedya. Lihim na inilipat ni Jungho ang katawan ni Junyoung sa sasakyan ni Soo Hyan. Pagkatapos ay sinadya niyang hayaan si Soo Hyan mismo ang magmaneho ng sasakyang lulan ang katawan ng sarili niyang anak patungo sa lugar ng palitan. Sa desperadong paniniwala na may iligtas ang anak, habang nasa daan ay pinatumba ni Jungho si Soo Hyan, kinuha ang susi ng kotse at isinagawa ang huling hakbang ng plano. Inilagay niya ang katawan ni Junyoung sa sasakyan. Kasama ang isang peking liham ng pagpapakamatay na ginawa ng perpekto, pagkatapos ay dinala ang katawan ni Junyoung upang ibaon ng tuluyan. Ang buong trahedyang ito ay binalak pala upang protektahan ang kanilang mga mahal sa buhay, at itago ang kasalanan ng mga makapangyarihang tao. Ang katotohanan ay mas masakit dahil ang mga pag-amin ni Director Choi noong una ay pawang kasinungalingan lamang. Lahat ng iyon ay para lamang pakalmayin si Chaeyoul upang pansamantala siyang maging panatag at pumayag na palayain si Jungwoo. Matapos kumalma ang lahat, lihim na gumawa ng paraan si Director Choi para makakuha ang kanyang asawa ng pinakamagaan na parusa hangga't maaari. Si Assemblyman Huang ay napatunayang walang sala at pinalaya na, at nakinabang pa sa nangyari dahil kuminang ang kanyang pangalan bilang biktima ng maling paratang. Bilang kapalit, ang kanyang asawa ay binigyan ng posisyon sa pundasyong pangkawang gawa na sinusuportahan ni Chairman So dahil sa kanya. Hawak ang video na nagpapakita sa ina ni Jungkook habang itinatago ang katawan sa bodega ng alak. Si Chief Kwan naman ay maayos na nakapasok sa Blue House at naging tagapagsalita ng gobyerno. Si Chairman So naman ay nakahiga sa kama ng ospital, walang magawang inaalala ang lahat ng kanyang mga pagkakamali at kasalanan sa nakaraan. Samantalang si Soo Hyan, kahit narrating na ang dulo ng katotohanan, ay hindi pa rin mahanap ang sariling nawala. Ang lahat ng kanyang pinagdusahan ay tila naging kabayaran sa kanyang pagtataksil at sa mga maling desisyon sa kanyang buhay. Sa huling bahagi, pinuntahan ni Kapitan Sim si Soo Hyan sa isang tahimik na simbahan, ibinigay sa kanya ang address ng ospital kung nasaan si Yunsu. Buhay pa siya ngunit naging isang gulay na, naipit sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang mga kabayaran bang hiningi sa mga mayayaman para sa serye ng krimeng ito ay sapat na ba o hindi? Iyon ay nananatiling isang katanungan. Dahil ang karayom na nakatago sa balot ay malalantad din balang araw, gaano man kabulag ang lipunan dahil sa salapi at kapangyarihan, ang dulo ng trahedyang ito ay nagmula pa rin sa bulag na pag-ibig. Iyon ay ang pagtatakip. Nang hindi iniisip ang tama o mali para sa sariling kadugo, ang pelikula para sa araw na ito ay tapos na. Salamat sa inyong lahat sa panonood.